So, paano nga ba tayo pumili ng thesis topic? So, bago yan, I am Francis M. Rabina, a fifth year architecture student at Cagayan State University, Carig Campus. So, ngayon, tuturo ko sa inyo kung ano nga ba yung gagawin sa pagpili ng tamang thesis topic. So, bago kasi tayo tutungtong sa Design 9, meron tayong tinatawag na research method na kung saan yung subject na yun is prerequisite ng Design 9. So, doon sa research method for architecture na yun, doon tayo magsisimulang pumili ng thesis topic. So, based kasi sa amin doon sa CSU, nag-propose kami ng tatlo naming thesis titles. So, nagpa-consult din kami sa instructor namin and nag-defense din kami. So, I just want to share with you guys kung ano nga ba yung gagawin sa pagpili at paano tayo pumili ng tamang thesis topic. So, ang thesis is pinaka-importante or yan yung last na requirements bago tayo mag-graduate sa architecture school. So, napakahalaga na ang pagpili ng thesis topic, ito yung magiging study mo all throughout the year. At kung hindi mo ito parang gusto or hindi ka interested sa topic na pinili mo, mahihirapan ka lang. So, sa pagpili ng thesis topic, tukuyin mo kung ano yung interest mo. So, kunwari, mag-base ka sa mga naging grades nyo noong Design 1 to Design 8. Kunwari, kung gusto mo, interest mo sa terminal ka, which is ganun din yung gusto ko sana, kaso wala kasi may nag-propose ng terminal. Meron ding airport. Kung gusto mo, mag-propose ka rin ng housing, ganun. Pwede rin yun. Based sa interest mo. So, marami yan. Kailangan mo rin humanap ng problema. Kasi, kaya tayo nag-thesis is para mag-solve ng problem. Kaya yung sinasabi nila, kung walang problema, walang thesis talaga. So, yan, pinahanap kami ng CLUP, ganun, sa bawat municipality. Maghanap kami kung ano yung mga possible proposals nila. And doon kami nag-base din. So, yun. Pangalawa is suriin ang relevance at feasibility ng magiging study mo. So, ang pagpili ng thesis topic, hindi lang basta gusto mo or cool pakinggan ang topic na ito. Dapat mo rin i-consider kung feasible ba ito, may relevance ba, or may problema bang sinusolusyonan. Kailangan ba yan sa specific na location na pinili mo. So, pangatlo, gumawa ka ng preliminary research or mag-research ka. So, yun yung magiging strategy mo. Mag-scan ka ng maraming literature na dyan kung ano ba yung magandang i-propose or magandang problema na kayang solusyonan architecturally. So, yun.
pang-apat, kailangan mo rin i-define yung scope at site. Yung sa amin kasi, ang minimum na land area sa amin is nasa 5 hectares. So, pwede ka rin mag-exceed dun at pwede ka rin sumakto. Pwedeng sumakto yung study mo dun. Pwedeng lumagpas. Depende sa instructor nyo or sa thesis advisor nyo. So, sa site, napaka-crucial yan. Hindi lang basta-basta gusto mo dito yung site kasi maganda yung mga tanawin dito, ganun. So, napaka-crucial yan. Maraming consideration yan. And panglima, alamin mo yung strength at goals mo. So, sa pagpili ng thesis topic, itanong mo sa sarili mo kung ano nga ba yung pinaka-gusto mo talaga aralin. Hindi yung napipilitan ka lang kasi ito yung available na thesis topic na binigay or narinig mo lang. Dapat alamin mo rin yung strength mo at ilaban mo yun. So, ayun. At mga dapat mong iwasan is yun. Dapat iwasan mo sobrang generic. Iwasan mo rin pumili ng thesis topic na nakakapagod or yung wala kang makuhang data kasi mahirap yan pag wala kang nakuhang data. And dapat mo rin iwasan yung mga yung datas or site na mahirap hanapin. So, pasensya ka na lang kayo sa boses ko or sa pagsasalita ko. This is my, I think, nasa this is my, I think, nasa 4 times na nag-vlog kasi. So, hindi ako masyadong mapukal dito. So, yun, may part 2 pa ako dyan. Yun muna yung i-share ko, guys. So, comment down below kung ano yung mga questions ninyo at sasagutin natin yan. And don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.